Paalam ako sa inyo kung pwede, kung hindi ko yung palabas. Papayag kayo na i-video record natin yung ating consultation para alam rin yung mga nakikinig kung ano mga bawal. Katulad sa sakit nila ng UTI, no? Okay, so at pagkatapos ito, mag-posting tayo sa harap ng camera, ha? I-post ko ito sa ating bagong Dr. Jeffro YouTube channel, ha? Soon, ha? Sige. So, may lagnat na po kayo? Wala pa? Wala. First time lang po kayo nagkaroon ng ganito? Ano pa? Masakit pa High school. High school. Ngayon po, masakit po pag-ihi ninyo? Ay, hindi man Dok, pero parang busaw. Busaw. Ang Tapos, hinahinay lang ang ihi. Sige. So, it's okay. Ang busaw, yung pagkatapos ng ihi, parang feeling mo, parang may naiwan pa. Gusto pa rin kayo umihi ulit. So, parang mahulog yan sa urinary frequency. So, madalas ka mag-ihi. Sa katapusan po ng ihi, masakit po. Wala naman dugo sa katapusan. Wala pa rin kayong lagnat. Wala. Wala pa. Kasi po, ang infection po ninyo, okay, nasa urinary tract. So, meron kang UTI, urinary tract infection. Pero pag ang infection po ninyo ay nasa baba pa, sa lower urinary tract, nandun mismo sa urinary bladder at saka sa daanan ng ihi, which we call urethra. Okay? Magkakaroon ka ng busaw o madalas kayo gustong umihi. Pero wala pa kayong lagnat. Pero pag pinabayaan mo yan, unti-unti aakyat yung mikrobyo, paakyat sa kidney. Okay? Whether to the right or to the left or magkabilaan. At pag makarating na po yung mikrobyo sa kidneys, doon na papasok yung mataas ng lagnat ninyo. Bago kayo maglagnat, magkakaroon kayo ng chills or yung panginginig or sa Bisaya pa na puro. Yun na po ang delikado. Kasi makakarating ka agad yung mikrobyo sa dugo. Pag ang mikrobyo po ay nasa kidneys. Kasi ang kidneys po, madugo po yan eh. Kaya makita natin mapula po yung kidneys natin kasi madugo yan eh. Therefore, pag makarating yung mikrobyo sa kidneys, kainin niya yung laman ng kidneys mo eh. Siyempre, pag kinain niya yung laman ng kidneys, makakaroon kayo ng nana sa ihi. At bukod dyan, makapasok siya sa daanan ng dugo. At pag makarating yung mikrobyo sa dugo mo, ayan, mag-circulate na sa buong katawan mo, kaya magtaas yung lagnat mo at manginginig talaga kayo. By that time, delikado na po kayo. Kaya wag na wag niyo hintayin na magkaroon kayo ng lagnat para magpagamot kayo. So, umpisa pa lamang katulad ninyo ngayon, tama yung ginawa ninyo. Ha? So, anyway, wala kayong allergy sa antibiotic? Okay. Wala pa kayong lagnat, no? Wala. Okay. So, bago kita bigyan ng antibiotic, umpisa natin yung mga bawal, ha? Kasi ayoko na babalik kayo dito, no? Dahil hindi niyo alam yung mga bawal. Madaling gamutin yan. Ang problema na is pag hindi niyo iwasan yung mga bawal, naku, ayoko talaga na pabalik-balik yung infection ninyo. Dahil sa katagalan po, masisira pa rin yung kidneys ninyo. Ha? So mga bawal, walang iba kundi tamis. No? Mga soft drinks, juice, chocolates, candies, ice cream, huwag po. Ha? Okay? Mga maaalat, bawal po yan. Ha? Like toyo, patis, bulad, or tuyo, bagoong or lamang, iwasan natin yan. Bawal ang buko juice, ha? Hindi po totoo yung buko juice. Ako lang nagsasabi bawal ang buko juice sa YouTube, pero alam po ako lang tama. Kasi buko juice is alkaline po yan, alkaline. Okay? At pag maging alkaline yung ihi ninyo, hindi na masyado siya maasim kasi acidic is the opposite of alkaline. Ang ihi po natin normally maasim po yan. Kaya ang pH po natin is between 4 to 6 po yan. Okay? Pag 6 po ang ihi ninyo, maasim po yan. Okay yung asim kasi hindi naman mabubuhay yung mikrobyo pag maasim yung ihi. Kaya dapat po, ipaasim natin lalo. Kaya hindi po totoo na bawal ang asim sa UTI. Baligtad po ang akala ng mga tao na bawal ang asim, okay daw ang buko juice which is alkaline. Mali po yan. Baligtad po ang tama. Pag UTI, dapat maasim ang kainin ninyo, bawal ang buko juice dahil alkaline. Pero pag meron kayong bato sa kidney, lalo dahil sa uric acid stone, yung akala ng mga tao, pwede dyan. Kasi pag may uric acid stone ka, pwede pag may uric acid stone ka, bawal ang asim, pwede ang alkaline. Pero pagdating sa UTI,
pwede asim, bawal ang alkaline or buko juice. Ha? So, wag na po kayong mag-inom ng buko juice, ha? Pero hindi naman kita pa inumin ng maasim, no? Okay. Mula ko nagabok ko just kay pagbawal sa na hyperacidity. Hindi naman po kasi alkaline siya, eh. Pwede sana. Okay? Okay, pero hindi na kailangan ng mag-inom kayo ng mga asim o yung mga suka. Ang kailangan talaga ninyo ay walang iba kundi tubig. Tubig at saka tulog po. Ha? Yun ang napaka-importante. Okay? So, bawal lang magpigil ng ihi. Bawal late matulog kasi hihina ang resistansya ninyo. Bawal magpapagod kasi hihina ang resistansya ninyo. Pag mahina ang resistansya ninyo dahil sa late matulog at saka sa pagod, magiging matapang po yung mikrobyo ninyo. Lalong dadami yung mikrobyo ninyo. Kaya kailangan papahinga po kayo. Nagtatrabaho po kayo? Saan po kayo nagtrabaho? Sa Jarkman Power po. Okay, hindi po kayo mag-absent. Ngayon po, absent. Okay, 8 hours po yung trabaho ninyo. Bukas po, gusto kayo mag-absent or papasok na lang kayo? Papasok. Hindi naman masyado napapagod kayo sa trabaho, no? Hindi naman. So, siguraduhin na lang natin na pag talaga magtrabaho po kayo ng 8 hours, pag uwi sa bahay, diretso kagad banyo, ligo kagad para maging malinis. From hair down, ha? Hindi pwede punas-punas lang, ha? Tapos, kakain kayo, tapos tulog na kayo, ha? Hindi pa yung pwede manood ng TV o mag-cellphone pa paglampas alas 7, ha? Napaka-importante kasing tulog, ha? So, hindi pa kayo nag-try ng antibiotic? Ay, nag-take ako doktor sa mumbong. Okay naman, pero ako po hindi naniniwala sa sambong pagdating sa UTI. Ha? Okay? Ang sambong po, ininom po yan para sa kidney stone. Ha? Kidney stone. Okay, opo. So sa inyo po ay UTI lamang, kaya uminom lang kayo ng antibiotic 3 times a day. At dahil po namamaga po yung dana ng ihi ninyo, kaya naihi kayo palagi, uminom ko yan ng anti-inflammatory. Kasi ang cause po ng pag-ihi or naihi ay inflammation or swelling. So, kailangan po kayo ng anti-inflammatory para mawala po yung inflammation or swelling para mawala po yung naihi na feeling. Ha? Okay, so 3 times a day for 4 days. At pwede ako magdagdag ng ascorbic acid para mas lalong maging maasim yung ihi ninyo. Ha? Kasi po, ang mikrobyo hindi po mabubuhay pag maasim ang ating ihi. Okay? Kaya, pabor po yung asim pagdating sa UTI. Contrary to yung alam ng tao na bawal daw ang asim sa UTI, which is wrong. Ha? Okay? Sige. Pero yung ascorbic acid, okay yan sa mga hyperacidity? Okay lang. Basta after meals. After meals, ha? So, after breakfast sabay, after lunch sabay, after dinner sabay. So, pwede na po tayo mag-start ngayon. Ayun. Yes. Pero kain kayo muna kasi ito po ay anti-inflammatory para sa pamamaga po kailangan after meals. Kain kayo muna ng hapunan. Then, siguro, alas 10 ng gabi, okay? Kakain muna na kayo ulit, inumin po niyo yung evening dose. For today, makadalawang beses na kayo ng antibiotic kasi hinahabol po natin yung mikrobyo. Then starting tomorrow, after breakfast, after lunch, after dinner. Ha? Okay, hindi po kailangan kayo ng medical certificate dahil nag-absent po kayo ngayon. Okay lang sa Okay lang. Okay, so yung mga bawal, ha, huwag niyo ulitin yan. Otherwise, babalik na naman kayo dito, magastos yan. Ha? Okay? Tsaka may asawa na po kayo. Yes po. Huwag muna kayo mag-contact for 7 days, ha? Kasi minsan during contact po, siyempre na matamaan po yung daanan ng ihi, Kasi yung daanan ng ihi po, nasa itaas ng vagina. At sa pagitan po 1 cm lamang, 1 cm. Pag wild po yung asawa ninyo, ay mahirap yan. Talagang mamamaga din yung daanan ng ihi. Pag mamamaga yung daanan ng ihi niyo dahil sa grabe ang sex po, madaling kumapit ang mikrobyo kasi namamaga Ha? So, iwas mo na for 7 days. Ha? Tapos, meantime, inom po kayo ng tubig. Ha? Okay? So, pag may problema po kayo sa gamot at sa sakit ninyo, pwede kayo mag-text or magtawag sa akin. Okay? Maraming salamat po. Mag-post po tayo ng kampe. Hello! Sige po. Okay.